What's up mga Kapinoy AU? Kumusta po tayong lahat? Panibagong araw, panibagong information na naman po ang ating i-share. And ngayong araw po, ang topic natin ay may tatlong tanong. Kasi po, nabanggit ko na before na I've worked in Qatar for 18 years. I'm OFW po sa Qatar for 18 years. No? So may mga batchmate pa tayo doon na nandoon na hindi pa nakaka-move. So meron silang katanungan. Meron silang tatlong tanong. Una, ano daw bang month ang the best para mag-move dito sa Australia, especially dito sa regional? And pangalawa, magkano daw ba yung dapat baunin na pocket money ba, panimula pagdating dito? And ang pangatlo is, kasi nga nasa Qatar sila, saan na mas maganda? Manggagaling ba ng Qatar, diretso ng Australia, or uwi muna ng Pilipinas tapos pupunta ng Australia? Ako po, yung share ko is ano lang po, based on my experience and sa 491 visa. Alright, doon po sa una na anong month ang the best na mag-move dito sa Australia, bigyan ko lang po kayo ng mga important date or timings dito na pwede nating i-consider para sa ating pag-move. Una is yung school year dito is nag-i-start ng January, I think second or third week ng January. And syempre, kailangan nyo i-consider yun kung meron kayong estudyante o gusto nyo mag-start ng starting ng year na pagpasok. And pangalawa is Christmas season and end of the year. So for me, based on my experience and observation, para sa akin wag kang mag-move ng Christmas season. I mean, yung second week ng December up to second week ng January yan. Bakit? Kasi during that time, maraming company, maraming establishment ang nagko-close. And yan din yung time na nagbabakasyon, nag-annual leave ang mga employee. So, walang masyadong nag-hire. Baka pati yung mga hiring managers, yung mga owners, mga nagbabakasyon. And also, sa Christmas break, even yung immigration, yung mga assessing body, yung IELTS, yung PTE, halos lahat, pati yung mga government close, pati yung council, yan, close lahat. So, para sa akin, kung ang gusto nyo is pagdating, makahanap ka agad ng trabaho, ay wag mong sa Christmas. Pero syempre kung nakaplan na kayo ng magbubob ng Christmas at gusto nyo dito mag-expend ng Christmas, okay lang po yun. Ang sa akin po is para lang may consider yung timing na yun na ibig sabihin, expect nyo pagdating dito is minimum 1 month wala kang trabaho. Pero sa time na yan, marami rin namang naghahanap ng mga casual job, yung mga holiday workers, yung mga mag-fill in lang para sa Christmas. Pwede rin yun pang sustain ba, pang umpisa. Pero kung naghahanap kayo ng permanent kagad, parang hindi maganda yung panahon na yan. And then, ang next, according to sa experience ko ito, kasi nag-move kami dito ng May 11 kami dumating ng Sydney, then nagpunta kami ng Newcastle. So, para sa akin, pangit din yung yung malapit sa end of financial year. Yung end of financial year kasi dito is June 30. Doon matatapos din July 1, umpisa ulit ng panibagong financial year. So, bakit? Based on my experience, yung time ng May to June, masyadong konti lang yung nag-hire nung time na yan. Ewan ko kung bakit. Siguro may connection dahil sa maraming project siguro yung natatapos ng time na yon or end of financial year, or I don't know, mayroon sigurong connection sa financial, sa company. So, walang masyadong nag-hire ng time na yan. So, yun yung dalawang event dito na
pwedeng wag dun mag-move. So, yung Christmas season and then yung end of financial year. Alright? Okay, next is magkano ba yung dapat baon pagpunta dito? So, doon sa magkano is wala tayo, mahirap ano yan mag-suggest o mag-fix ng amount. Pero magbabaris yan sa maraming factor, syempre. Una, ilan ba yung mag-move kagad? Ikaw ba lang mauna? O whole family? O kayo munang mag-asawa? And saang lugar? So, ganito na lang yan. Kung may budget naman, ma-maximize, damihan mo na yung dala mo para safe, di ba? Kung as long as meron kang madadala, dali na. Pero kung estimation ba, syempre, ang i-consider mo dyan is yung rent ng, syempre kung bahay ka agad, kwarto, and then yung transportation mo kasi maghahanap ka ng trabaho, yung ganyan. Then yung pagkain, yun lang naman muna sa umpisa. So kung solo or kwarto ka lang or mag-asawa lang muna kayo, mag-budget ka ng 200 to 250 per week Australian dollars. And then siguro sa pagkain, tipid-tipid na lang muna. So, and then yung mga pamasahe sa araw-araw kasi maghanap ng trabaho, kung gusto mo mag-check ng bahay, gano'n. So roughly, and for me maganda siguro, expect mo na minimum 3 months magdala ka ng budget para hindi ka masyadong ma-pressure sa umpisa, no? So kung gano'n, kung mga 200 to 250 per week, tapos pagkain, siguro mga $400 per week, so $1,600 per month times 3, so $4,800. So magkano yun sa peso? Yun, i-convert na lang sa peso, siguro mga 300,000. Pwede. 300,000 siguro kung isa ka lang or dalawa lang kayo. Pero tipid-tipid yun sa tipid-tipid sa pagkain. Kasi kakailanganin mo pa rin dyan yung data, yung load. Pero yun nga, hanggat may madadalang marami, damihan mo na. Tapos, madalas pa yung sa iba, hindi pa kasama yung bills sa mga binabayaran. Yung tubig, yung kuryente, minsan pati wifi. So, consider din yun. Okay, doon naman sa pangatlo na kung mas maganda galing Qatar diretso na dito or galing sa panggagalingan nyo diretso na sa Australia, meron din yung mga may mga factor din na kailangan mong i-consider dyan. Kami, ang ginawa namin is umuwi muna kami ng Pilipinas. Ang plano namin noon is kami lang muna ang dalawa ni Mrs. ang mauna. Pero kinonsider din namin yung mong diretso from Qatar. Bakit hindi namin ginawa? Unang-una is mahal ang pamasahe galing sa Qatar. From Qatar to here is mahal masyado. Kahit mga times 3 siguro kung uwi ka pa ng Pilipinas. And pangalawa, umuwi kami ng Pilipinas kasi yung pera namin na babaunin is nasa Pinas. So, puproblemahin pa namin kung dediretso kami from Qatar to Australia. Pero napag-isipan din namin na dumiretso kasi bakit? Kasi nga naka 491 visa kami. And ngayon kasi ang 491 is considered as OFW na. So pag OFW ka, nagre-require na ng OEC. And meron may instance kasi sa Pampanga, sa Clark Airport, may na-offload na 491. Kasi ang nangyari, meron na pala siyang trabaho. Siguro hindi siya nagbasa-basa. May trabaho siya. Nung nasa airport siya, sinabi niya na may trabaho siya. Hinanapan ngayon siya ng OEC. Pag ganun kasi, i-hold ka talaga. So, yun ang ginawa ko lang nung sa airport sa atin, sa Manila. Sinabi ko lang na wala pa akong employer. So, doon pa ako maghahanap. So, yun lang. Pero hinanapan ako ng OEC. Hinanapan talaga ako sa immigration.
So yun lang, sana ay may na-share tayong kapakipakinabang sa mga malapit na mag-move o sa mga naghihintay pa ng grant. Good luck and have faith po sa ating paghihintay.